Napaka-importante po nitong issue na narinig ko, General Garcia, sir. Ito pong secret decision. Ano po ang nangyari dito? Ano ba yan? Yung secret decision na sinasabi ni Ombudsman Remulla. Yes, opo. Yung pagkaka-dismiss pagkaka-reverse ng kaso ni Senator Villanueva. Yes. Ang nangyari diyan ganito para sa background lang. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales nag-issue ng order dismissing. Then Congressman Villanueva. Okay. Ano yung dinidismiss? Ha? Ano yung dinidismiss? Tinatanggal niya as congressman. Okay. Dismissing him. Dismissing him. Unang-una, hindi ako sure na pwedeng tanggalin ng ombudsman ang congressman. Okay. Anyway, may order siya na tanggalin yung congressman, si Congressman Villanueva. Ni-reverse ito nung nag-motion for recon si Congressman Villanueva. Ano ba first name yan? Congressman... Anyway. Hindi ko okay, go ahead. So ngayon, bago siya maging senador, nag-motion for reconsideration siya nung panahon na ni Justice Martirez. Hindi na na-resolve ni Ombudsman Morales yung issue. Naiwan kay Justice Morales ay kay Justice Martirez at siya ang nag-resolve. Nung ni-resolve niya yung issue, ni-reverse niya yung dismissal. So, pagkatapos, nahalungkat ngayon ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya, mayroong secret decision. Yun. Unang-una po, walang secret decision. Kasi ganito yan complainant ka, respondent siya. Pagka nagkaroon ng decision, bibigyan kita ng kopya, bibigyan ko siya ng kopya, pagtanggap ninyo within 15 days, wala kayong ginawa, magpa-final yung decision. Okay. Kayong dalawa lang naman parties ang involved bibigyan ko kayo ng kopya. Pag nabigyan ko kayo ng kopya, tapos na tayo doon. Walang obligasyon na i-publicize yung bawat decision ng bawat ng ombudsman. Yes. Kahit korte, hindi rin naman nila pinapublicize unless may magtanong, unless kalkali ng media yan, hindi yan magiging public at hindi malalaman ng publiko. Yon. Hindi, bakit ba nasabing secret decision? Hindi raw na-announce, hindi raw na ipaalam sa madlang people na reverse yung decision. Bakit kailangan ba yun? Hindi nga kailangan Tsaka there is no such thing as secret kasi paano magiging secret? Yung parties involved, nabigyan ng kopya, nabigyan ng kopya ng decision. Pagkakaintindi ko, kung merong maghingi ng kopya, ay bibigyan naman. At saka kung meron magtatanong, sasabihin naman. Ganon. Kaya nga lang, iniisip ko lang, ano ba yung definition niya ng secret? Naghahanap lang ito ng katuwiran. Itong si Ben Dalo Sr. Iyon. Si Ben Dalo Sr. Naghahanap lang ito ng katuwiran na si Senator Joel, si Senator Joel Villanueva kanyang habulin. Itong mamang ito, ang tawag ko rito is a man with a sinister mission. Walang ginawa ito kundi gumawa ng Bendalo Senior. Ng issue para mapag-usapan. Para ma-justify niya yung gagawin niya. Conditioning the mind of the listeners. Conditioning the minds of the people. Saan ka naman nakakuha ng secret decision? There is no such thing. Abogado pa naman yan yun talaga ang mahirap. Ibig mo sabihin, meron siyang itinatagong dahilan. Meron siyang sinister mission. Ang mission niya talagang manggiba ng manggiba. Hindi ko naintindihan itong katuwiran itong maman to Sabi niya, merong post ngayon sa internet. Ang sabi niya, si Speaker Romualdez daw, kung meron mang kasalanan, ang kasalanan negligence. Hindi nagnakaw.
negligence lang ang kasalanan niya. Kaya po pwedeng state witness yan kasi negligence lang ang kasalanan. Hindi siya ang most guilty. Kasi daw, bakit daw negligence? Kasi daw nagkamali siya ng pag-appoint ng chairman ng Appropriations Committee. At saka hindi niya minomonitor yung ginagawa ng Appropriations Committee chairman niya. Yun. So kaya negligence lang ang kaso ni Speaker Romualdez. Alam mo po, Ombudsman, hindi naman po tanga mga Pilipino. Baka po ikaw yun. At saka hindi, ang pagkakaalam ko kasi, the Ombudsman will not decide. The court will decide. Yung magde-decide. Korte. Pero may disciplinary yung Ombudsman. Pero on the decision of whether a person has committed the crime or not, it's the court. Pero gusto niya kasing palabasin, gusto niyang i-justify, kaya niya kinukondisyon yung mind ng mga tao, is gusto niyang gawing state witness si Speaker Romualdez. Di ba? Ibig sabihin, lahat ibabalik niya. Sino magbabalik? Si Romualdez? Sabi yun ang kondisyon niya sa Oo nga, sabi niya yun ang kondisyon niya sa Diskaya, di ba? Di kung kinukondisyon para nagkakaroon na talaga ng katotohanan yung Bendalo. Bendalo talaga. Diba? Tuwa ako dun sa tumatawag yun. Diba yun na yun eh. Yun na yun eh. Doon sinisimulan mind conditioning eh. Tapos hanggang magkaroon ng, kumbaga, paikot na yun na yung magkakaroon na ng bagong desisyon. Sabi ni Galando, magkano ba? Yan, tama. Bayad na bayad. Para magkaganyan kay Jesus Mario Joseph, hindi ka ba nahiya sa anak mo? Sa bagay, anak mo yung hindi nga. Sinagip mo nga nakakalungkot na tayo yung nagkaroon ng ombudsman na ganito walang ginawa kundi Bendalo. Meron pang isa, napakaganda. Ang yabang pa ng pagkakasabi. Sabi niya, yung Bendalo talagang uobrang gawin yan. Halimbawa, sabi niya, yung tax evasion at saka yung tax avoidance. Yan. Pwede kang tax avoidance. Yan ang bending dalo. Pero bawal ang tax evasion. Kaya ang example niya ng bending dalo tax avoidance. Parang yun Parang dahan-dahang ginigiba yung mga dati ng siguradong institutionalized na paniniwala natin. Sa mga nakakaunawa, hindi unti-unti, talagang siguro kailangan niyang pumunta sa Mandaluyong muna para kumuha ng clearance bago magpatuloy na mag-ombudsman. Yung kasing example na ginamit niya, tax evasion. Bawal tax evasion. Tax evasion, ganito. Ang tax ko 1 million. Okay. Ang dineclare ko lamang ang income ko 1 million, ang dineclare ko lamang 500,000. Nag-evade ako magbayad ng tax doon sa other 500,000. Laki nun. Tax evasion yun. Bawal yun. Kailangan i-declare mo yung buong income mo. Okay. Ngayon, yung tax avoidance, hindi bending dalo yun. Yung tax avoidance is a remedy given to you in the law to avoid paying taxes. Hindi po tax avoidance bending the law. You're not bending any law because the law allows you to. And therefore, you are able to avoid paying the taxes in the meantime. For example, meron akong korporasyon. Okay? Kumita ako ang capitalization ko 100 million. Okay. Sa operation ko for a particular year, kumita ako ng 200 million. The law allows me to retain 100 million equivalent to my capitalization without paying tax. Gagamitin ko yan for my operation. Okay. Ako dyan. Yung second 100 million, babayaran ko ng tax yan. Pero, pag ito ginamit ko for as capital expenditure, kasi, for example, yung ginagawa nila Manny Pangilinan, kumita ako ng 100 million. Walang ilaw yung magmula Marilao hanggang San Fernando. Lagyan mo ng ilaw yan, gamitin mo yung perang yun. Then you don't pay tax. You're able to avoid paying tax kasi ginamit mong
capital outlay. Yun yung tax avoidance. It is in the law. It is not bending the law. Yun. When you bend the law, Mr. Ombudsman, when you bend the law in favor of anyone or against anyone, you are guilty of corruption. You are also manifesting, baka pwede pa, gross ignorance of the law. Pwede ka pong madisbar. Ayun, nako. Ang lupit pala ng pwedeng parusa. Kanina, binabanggit ko yung, ano naman nangyayari ngayon dun sa, parang nababawasan ng init, ang alab ng ating pakikipagtunggali at pag-advocate ng anti-corruption activities natin. Ano na bang, sa palagay mo, Brother General, ano na bang masasabi mo tungkol dyan? At alam ko, aktibong-aktibo ka nagmo-monitor ng mga activities na yan. Ako'y matatakot pagka, bakit tahimik? 2-week syndrome ang problema natin dyan. Anyway, sige, go ahead po. Matatakot ako pagka tahimik dahil, pero hindi naman tahimik linggo-linggo yung mga estudyante natin nagrarally. Meron silang ginagawa na pinapanindigan nila na linggo-linggo lumalabas sila sa kalye para magprotesta. Mm-hmm. Yung United People's Initiative, kasama yung ibang mga religious group, nandyan sa Gate 4. Nagsimula kahapon. Okay. Merong prayer vigil silang ginaganap gabi-gabi. Yan yata ay hanggang abuti ng undas dyan. At kung magaganap yung kanilang binabalak, yun ang talagang tignan natin ang galing ng ombudsman paano niya pagtatakpan yung mga gusto niyang pagtakpan pagka lumabas ng lahat ang katotohanan. Maitanong ko lang, ano na ba ang update nga ba sa mga pangyayari tungkol dito sa anti-corruption na hearings, kung ano-ano pa, at mga activities ng ICI? Ang nangyayari nga kasi, puro dribble. Binagala nila yung Blue Ribbon Committee. Pagkatapos doon sa ICI closed door, sila lang nagkakaintindihan doon. Ang sabi, live stream. So, kumbaga, inaano yung mga tao na hanggat wala nang nadidinig at napapanood, napapayapa. Yung mga, ganyan ang estilo nung araw. Yun yung para makalimutan ng tao. Hindi ako magugulat kung darating yung panahon merong ibang isyong puputok at yun ang magiging concentration. Meron naman silang mga bayarang media. May bayarang media. Bakit ba nababayaran yung pawang katotohanan at walang katotohanan? Yan yung 2-week syndrome na nabanggit ko nga kanina nung nagtanong si General Calonzo. Kasi after ng 2 weeks, yung interest ng mga tao ay nasi-shift na sa iba. Na sakto-sakto naman, magpapasok sila ng ibang mga issue na yung sabi mo nga kanina, yun yung mga nagiging diversionary issues nila. Sa awa ng Panginoon at sa tulong ng Allah, pag natuloy yung binabalak ng ilang grupo, hindi mangyayari yung 2 weeks. Every 2 weeks, may panibagong galit ang tao na may ipon sa kanila. Pero may binabanggit ka kanina na hindi ako makapaniwala. Na? Negligence. Na? Negligence lang ang offense. Oo, negligence. Nandiyan, nakapublish. Gross negligence daw ang kasalanan ni Speaker. Dahil mali ang pinili niyang tao para mag-head nung kanya, maging chairman dating ng speaker, Appropriations speaker. Yung dating speaker, Romualdez. Pangalanan natin. Mali daw yung pagkakapili niya at saka nung pinili na niya, hindi niya minonitor. Gross negligence sa amin sa ano security agency, pagka gross negligence, termination yun. Mabigat yun. Termination. Iyan pa. Hindi. Pero gross negligence, termination, hindi criminal. Paano yung ilang mga maletang dineliver na yung pa pala isa doon sa pinipintasan nilang pilit, yung testimonya ni Gutesa. Actually, yun yung intention to confuse the people, to condition the mind of the people na yung testimonya ni Gutesa ay walang wenta.
Kasi sabi nila, nagkasala pa nga yan kasi nag-perjure siya eh. Dahil yung kanyang sumpa pala, yung pirma pala noon, peke. Okay. Paliwanag po natin ng mabuti. Nagdeklara si Gutesa nung kanyang testimonya. Ito po ang nangyari. Itong of my own personal knowledge. Okay. Ito ang nangyari. Okay. Isinulat ko yan. Humarap ako sa notaryo publiko. Okay? Sinumpa ako sa harapan ng taong nandun sa mesa. Sa paniniwala kung siya yung notary public. Yes. Okay? Ngayon, ang sinasabi, ang may kasalanan pa raw ng forgery si Gutesa dahil peke yung pirma, dahil hindi raw notaryo yung pumirma. Aba, hindi ganun. If in my belief, the person I am swearing to is the person authorized to administer oath, wala akong kasalanan doon. At yung aking sumpa ay sumpa pa rin yun. Okay. Valid pa rin yun. Walang diferensya doon sa testimonya ng tao. Hindi yun mababawasan ng kahit na 0.001%. Mababawasan mo ng effectivity at saka ng validity. Because yun ang kanyang buong testimonya. Kaya yung sinasabi ko noon kay Senator Ping, wag mong bakbakan yung testigo. Bakbakan mo yung notaryo na hindi pala siya ang nagnonotaryo. Siya pala'y nagde-delegate ng ipirma siya doon sa mga taong sumusumpa doon bilang notaryo. Bawal yun. Tsaka ano ba ang kinalaman doon sa corruption case? Kaya nga Ngayon, yung testimonya ni Gutesa, mga kababayan, wala pong kahit kapirasong hibla ng kasinungalingan yung sinabi niya. At kung yung notaryo ay hindi tunay, hindi po niya problema yun dahil nung sumumpa siya, yun ang kanyang paniniwala. Ngayon, ano po ang remedyo? Kung talagang pag-uusapan natin, yung notaryo, di pa notaryo mo ulit. Nung humarap naman siya doon sa Senado, sumumpa rin naman siya doon. Di sworn statement pa rin. At yung same statement na nagpanotaryo siya, yan din ang statement niya. Oo. At saka, nako, mga kababayan, si Gutesa pa lamang po ang nagsasalita. Ang balita ko meron siyang kasamahan. Yung mga kasamahan niya, magsasalita rin. Hala. Yung mga kasamahan niya magsasalita, sasabihin din niya kung saan-saan sila nagdala. Okay. Ng maletang pera at ang isang maleta 50 million Di man tayo nabigyan kahit tigisa. Baka di na mabuhat Hindi mabuhat. Di may gulong Maniwala kayo yung statement ni Gutesa, very revealing. Yan po yung mga taong kailangang makausap natin, gusto nating makausap dahil sila ang magsasabi nung pangyayari. Yan. Blessing na merong matatapang na katulad ni Gutesa, ni Master Gutesa na magsasabi na ganito po, kami po ang nagdadala. Ito, paano mo nalamang bahay niya? Alam nilang bahay niya. Di ba? Yun. Kaya nga sabi ko, siguro in the meantime, may mga abogado naman kayo. Umarap na po kayo sa huwis. Magpa-perpetuate po kayo ng inyong testimonya para kung may mag-isip man ng hindi maganda sa inyo, mag-iiwan kayo sa mundong ibabaw ng talagang mabisang testimonya at pagtuturo sa mga guilty people nang hindi sila makalusot. Basta sama-sama tayong magdasal para sa kanilang kaligtasan. Oo. Maproteksyonan sila. Pinag-iingatan naman mukhang kuwan alam mo naman ang brotherhood ng Marines yan parang naraa. Yan. Iyon lang, yung pinapaliwanag ko lang na wala pong diferensya sa mga sinabi ni Master Sergeant Gutesa. Ngayon, kung gusto ninyong hanapan ng diferensya, i-cross-examine ninyo si Gutesa on the substance of his statement. Yung notaryo, saka na yan. Sa hukuman, ginagawa yan. Pero, hindi tama. Resource person yun. Di natalisod mo pala na mayroon palang ganun diferensya sa notaryo. Ladies and sabihin mo sa mga kasamahan mo,
talakayin natin yung notarial law para ma-prevent natin. Kasi yun ang purpose ng mga in aid of legislation investigation na ginagawa sa Senado. Tsaka nag-ano siya doon, nag-oath din siya doon sa Senado, ha? Oo, nagpasumpa-sumpa rin siya doon. Kaya walang problema doon sa statement niya. Kung walang visa, yung sinasabi nilang walang visa, para sa akin ay may visa pa rin yun. Kahit na hindi yun mismong notaryo ang pumirma nun, because in my belief, yun yung sinusumpaan ko eh. O ano diferensya nun? Eh di, kung talagang may diferensya, pwedeng ulitin. Di ba? Doon sa substance, doon natin pag-usapan. Dahil maliwanag na yung notaryo, hindi niya kasalanan yung kung meron man diferensya doon sa notaryong yun. Naku ako sa pagkakasagot ang gaganda ng sagot. Hindi ko na i-cross-exam pagka ganun. Ano na ba ang status ngayon ng Blue Ribbon Committee natin? Sa on corruption. Yung Blue Ribbon Committee mukhang mukhang babalik na raw yata si Senator Ping as chairman. The blue pa rin ba? Blue Ribbon pa rin. Blue Ribbon, no? Hindi pink. Ha? Hindi pink. Hindi big. Depende kung gagawin niya big pagka nasa sa kanya. Ngayon, ang sabi niya meron din siyang ipipresent na surprise witness. Tingnan natin kung yung kanyang surprise witness para tukuyin yung mga may kasalanan o ipagtanggol ang mga may kasalanan. Alam ninyo, napakapangit eh. May nagkasala tapos kayo mismo, pagtatakpan ninyo yung mga kabaro ninyo, wala na kayong hiya sa tao. Hindi na marunong mahiya sa tao. Kakakapal na ng mga punyetang muka. Sabi ni Presidente, mahiya naman kayo. Oo, mahiya naman kayo. Ako parang gusto ko nang maniwala na ano. Pero, alam mo, on command, ito lang ang nakakapagtaka sa atin. Dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, mabanggit lang yung pangalan mo na merong ganong iskandalo on the same day. Yung taong yun magre-resign. Because ayaw niya na nabahira ng ganong iskandalo o ganong corruption yung kanyang pangalan. Kung naging hapon pa yan, magpapakamatay. Maghaharakir. Tama ka doon. At, dito sa atin, kakakapal ng mukha. Pagtatakpan pa ng mga kasamahan. Only in the Philippines. In only in the Philippines. Akala mga tangay mga tao. Nako, Sus Mariosep. Yes.